Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules ng tanghali mga lods at grabe ang mga balita natin ngayon mga idol, no? So syempre update tayo sa lahat ng nangyayari sa mundo natin ng crypto, global trending news mga idol. So kung gusto niyo ng mga ganyang content, alam niyo na subscribe kayo sa ating channel, click niyo na yung notification bell at syempre pa-like ng ating video. So let's go. So punta muna tayo sa ating position na negative. So dito tayo pumosisyon mga lods nung na-break niya to. Kaya lang, dito nag-positive na tayo. No, akala ko mabi-break niya to eh. So yun pala, dito siya nauntog mga idol. No? Ayan ayan Hintayin natin yung mga to dito. No? So, ang position natin is nasa 1.1025. At ang stop loss, ang liquidation nito medyo malayo na 1.07 na Pero ang nag-stop loss lang tayo ng $12, no? Dito sa 1.09. Kumbaga wala nang 11, 'di ba? So dito yung last na 11 dito. Ayan, no? So check natin kung ano mangyayari dito mamaya sa position natin, mga idol, no? So wait natin 'yan mga lods. So eto na ang ating unang balita mga idol, no? Ano ba 'to? The Senate just passed the Iran Power Resolution. Ano ba 'yon mga idol, no? Ipinasa ng Senado ng Estados Unidos ang isang resolusyon. Importante ito mga idol, no? Kasi parang makakaapekto to sa Iran and US tungkol sa Iran na tinatawag na HCON Res 86. Ibig sabihin nun, Iran Powers Resolution, mga lodi, no? Ano ang ibig sabihin ng post? Sinasabi nito na binablock na ng Senado ang anumang military action laban sa Iran maliban kung aaprobahan ito ng Kongreso. So hindi pwedeng bawal na yung mga military action sa Iran. Mga lods, kailangan mo na magpaalam sa Senado. Kung magi-strike ulit si Pangulong Trump laban sa Iran, wala raw siyang maikakatwiran sa ilalim ng emergency powers, no? So kailangan magpaalam muna siya sa Congress. Sinasabi pa ng mga sumusunod na midterm election ay magiging susi sa kung magkakaroon ng malaking impluwensya ang Iran sa mundo kasi malapit na yung midterm nila. May video sa post na nagpapakita ng botohan ng Senado 50 to 48. Grabe, dalawang lang ang lamang mga idol. Totoong sitwasyon, mahalagang linawin. Ito ay isang concurrent resolution. Yun pala yung ibig sabihin no, yung HCON. Concurrent resolution. Hindi isang totoong batas. Hindi ito may bisa. Hindi ito may bisa ng batas. Hindi ito nangangailangan ng lagdan ni President Trump at hindi siya maaaring ibito nito. Kumbaga, yung Congress lang yung nag-desisyon nito. Ito ay simboliko lamang o pahayag ng opinyon ng Senado. Hindi ito maaaring alisin ang kapangyarihan ni President bilang Commander-in-Chief ayon sa konstitusyon, 'di ba? Kumbaga, parang pinaalam lang nila na tutol sila sa pag-aatake sa Iran, parang gano'n siguro o kailangan magpaalam muna sa kanila bago atakihin ng Iran. Pero kung may pakialam si Trump o wala, 'yun ang problema, mga lods, kasi baka wala namang pakialam sa kanila si Trump Kahit pumasa sa Senado, kailangan pa rin itong pumasa sa House of Representative para maging ganap. Pero kahit pumasa pa, walang puwersa ito laban sa Pangulo. So, yun lang, no, mga lodi, no? Wala yan, hindi niya magagalaw o makokontrol si Trump. Maraming nagsabi sa mga komento na misleading ang post dahil sobra-sobra ang claim nito. Si Trump ay maaari pa rin gumawa ng aksyon kung kinakailangan. At ang resolusyon na ito ay madaling baliwalain. Tama yan. Kumbaga gumawa lang sila ng resolusyon pero baliwala yan kay Daddy. Sa madaling sabi, ito ay political move o pahayag ng ilang senador laban sa posibleng aksyon laban sa Iran. No? Pero hindi ito nakakapigil talaga kay President Trump. Wala makakapigil sa kanya. Ito ay mas parang political theater kaysa totoong hadlang, no? So kumbaga gumawa lang sila ng resolusyon para ipaalam kay Trump na galit sila o ayaw nila ng ginagawa ni Trump sa Iran. Pero walang pakialam si Trump doon. Kahit ano pang sabihin. Kaya nga ito, sabi dito, ito na nag-post na si Daddy, oh. So I have Iran on the rope, sabi niya ganun, no? Ready to go down for the poll, no? Kumbaga, pabagsak na daw yung Iran.
willing to give us practically anything, and for the first time in decades, respecting the hell out of the United States and its president. Me, no? Kumbaga matigas na sinasabi ni Trump na willing silang ibigay lahat sa United States at sa presidente, nirerespeto nila at ako yun. And the US Senate decides to have a poorly timed and meaningless war powers act vote. So ayun na yun, ito yun. Telling the number one sponsor of terror in the world that the United States doesn't like what I'm doing to them. Di ba? Kasi parang ganun yung pinaalam ng Congress dito na hindi nila gusto yung ginagawa ni Trump And I must stop, no? At gusto nilang huminto si Trump. And by so doing has provided aid and comfort the enemy. Kumbaga mas nakakaginhawa yung sa kalaban kaysa nakakatulong kayo sa akin, parang ganyan sabi ni Trump. For Republican, losers vote with the Democrats, and Iran ask my people, what does that all mean? These senators have just made my job more difficult, but I will get it done one way or another because I always get it done. So, kumbaga parang sinabi ni Trump, parang pinahirap nyo lang yung trabaho ko dahil sa mga pinagbubuto-buto nyo dyan, no, sa Congress. Pero tatapusin ko to. Parang gano'n yung sinabi ni Trump. Wala akong pakialam sa opinion nyo. Sabi ni Daddy, no? So, grabe. Ngayon kasi parang wala pang linaw Yung ang huling pangyayari is yung sa Switzerland at hindi naging maganda yung usapan doon, mga idol. So ngayon, hindi natin alam kung ano yung mga plano ni Daddy ngayon. Hintayin natin kung ano yung mangyayari. Pero itong ginawa ng Congress na to, ay Senate pala, ng Senate na to na resolusyon ay parang parang alam mo yun, pinaramdam lang nila kay Trump na tutol sila. So parang ang ikaw naman, kung ikaw yung presidente, pakialam ko diyan, hindi ko naman pipirmahan yung resolusyon niyo na yan, di ba? Gumawa lang kayo ng bagay na pinamukha niyo sa akin na ayaw niyo ng ginagawa ko, pinapahirapan niyo lang ako Parang gusto niyo pang nagiging komportable yung kalaban dahil nagkakagulo kayo diyan sa Senate dahil kinakampihan niyo pa yung Iran, no? Parang ganun. So, ayun yun. Pero sabi nga ni Trump dito, mga idol, but I will get it done one way or another because I always get it done. So, ayun sinasabi niya. Diba? Speaking, cryptos, biggest players are storming the Senate, no? 60 plus of the biggest names. At sino yung mga yan, mga loads? So, yung Coinbase, A16Z, Uniswap, Kraken, Paradigm are presenting the Senate to pass the Clarity Act. So, ang dami nang sumusugod, mga lodi, storming the Senate, no? Naipasa na yung Clarity Act. This is the industry's last real shot this year. So, sa tingin niyo ba mapapasa ang Clarity Act ngayong taon? Ako syempre gusto ko mapasa yung Clarity Act kahit ngayon, basta ngayong taon, no? Gusto natin mapasa yan dahil ayun yung magiging pinakamalaking catalyst ng crypto, mga idol, lalong-lalo na ng XRP, mga loads, no? So gustong-gusto nating maipasa yan, kaya lang syempre hindi nga siya ganun kadali. Madaming kumukontra, maraming humahadlang, maraming balakid. Mga idol, so ayun yung mga nagpapatamis yung mga balakid ni kumukontra. Once na mapagtagumpayan natin yun at nalampasan natin lahat ng ganon, ng kumukontra, balakid at lang, dun mas matamis ang tagumpay, mga idol. Kaya ako, gusto ko na may pasayan, pero kung sabi nga nila, mapapasa't mapapasayan, it's a matter of when, it's not a matter of if. 'Di ba? So, enjoyin natin mga lods, no? Kumbaga wala naman kasi tayong magagawa kahit na sabihin natin gusto natin, maipasa yan, pero nasa kamay nila yan wala naman sa kamay natin. So, kung ano man yung mga mangyayari, kung ano man yung mga plano nila, dapat handa tayo, meron tayong parang strategy kung ano yung mangyayari. Halimbawa, tumagal man siya ng ilang buwan, meron tayong strategy para dun, 'di ba? Tumagal man siya ng sabihin na nating end of the year, saka siya naipasa, yung from now hanggang dun sa end of the year, dapat may strategy tayo kung ano yung gagawin natin. 'Di ba? So ganun, mga idol. Kasi sabi ko nga, mapapasa't mapapasa yan. Sabi nga dito ni Senator Tim Scott, mga idol, pakinggan nyo ang sinabi niya rito, malupit, mga idol.
Obviously, people feel like the Senate's running out of time to get the Clarity Act passed before the August recess. The fact of the matter is that even JP Morgan is now getting involved in stablecoins. Why? Because digital assets is a part of the future of finance. So every single industry will want to be a part of that, including banks. So what we're talking about today is how do we set the rules of the road so that we protect our consumers. Job one is making sure that consumers are protected. Job two, making it less expensive to do business in America and easier to do it 24/7. Blockchain and digital assets allows us to get there faster. It's coming, period. So, ayun yung sinabi niya, no? It's coming, period, mga Lodi, no? Siyempre, lahat ng period talaga dumadating yan every month. It's coming. Hindi. It's coming, sabi niya, period. So, mangyayari yan, mga Lods. At ako sa tingin kong mangyayari din. No? Marami lang sigurong mga humps na dadaanan. Pero darating at darating tayo doon, mga idol. Sabi ko nga, yung mga hadlang ninyo nagpapatamis ng tagumpay natin, mga Lods. At syempre, hindi naman sasabihin ni Team Scott yan, ni Senator Team Scott, kung hindi niya sure yan, di ba? Malamang, sila ni mismong Senator Cynthia Lummis, talagang ilalakad nila ng malupit yan, mga Lodi. Kasama pa nila si Scott Bessent, no? Kasi si Treasury Secretary Scott Bessent talagang pinupush na yan. Pati mismo yung SEC chairman natin na si Paul Atkins, pinupush na yan. Malamang maski si Trump sa background, pinupush na rin yan. So mangyayari yan, period. Ayun yung sabi ni Senator Tim Scott, mga idol. Bangko Sentral ng Pilipinas release new digital payment pricing rules, including removing transaction fees, increased ban for InstaPay, Pay, and PisoNet. Sige, pa-explain natin to ha. Explain natin para maintindihan natin, mga idol. Ayon sa ulat ng Bitpinas, naglabas ang Bangko Sentral ng bagong panuntunan para sa mga bayarin sa digital payments. No? Nagbabayad na ba kayo using digital payments, mga idol? Anong nangyari? Inalis ng BSP ang dating moratorium o yung pagbabawal sa pagtaas ng bayarin sa InstaPay at PisoNet. Epektibo ito sa Hunyo o sa June. Ngayong June na to, 2026, June ngayon, di ba? Nakapaloob dito sa memorandum number 2026-025 at circular number 1238, ano ang mga bagong patakaran. So ito, basahin natin ha. Market-based pricing na may pangangasiwa pa rin ng BSP. Pwede nang magbago ang bayarin ayon sa merkado pero may limitasyon at regulasyon. Ano ibig sabihin nun? Sa volatility, sasabay sila. 0 fees para sa maliliit na merchants payments. Walang bayarin ang maliliit na tindahan kapag tumatanggap ng digital payments o wala silang fee. 'Di ba? 'Di ba may ganun 'yon sa lalo na sa InstaPay tsaka sa PesoNet o kaya sa GCash. 'Di ba meron silang bayad pag yung parang gas fee. So mawawala na daw 'yon sa mga maliliit na merchants. Sa P2P naman o yung person to person transfers, buong halaga ang matatanggap tatanggap, walang bawas na fee sa kanya. So kung person to person, send to send, ito sa'yo to. So walang bawas yun. Dapat mas mura pa rin ang electronic transaction kaysa sa manual o yung cash over the counter transaction. No? Bakit ginawa ito? Noong 2025, umabot sa 13.1 trillion ang kabuuang halaga ng InstaPay at PesoNet transaction. Tumaas ito ng 44% kumpara sa nakaraang taon. Grabe, 13.1 trillion pesos. Diba? Suporta ito sa layunin ng gobyerno na ma-digitize ang 60 to 70% ng lahat ng retail payment sa Pilipinas pagsapit ng 2028. Nako, magiging digitalize na tayo. Malamang kahit sa mga normal na tindahan, may mga QR na dyan. No? Layunin din na magpababa ang kabuang gastos sa pagbabayad habang patuloy na lumalago ang digital economy. Sa madaling sabi, pinapayagan na ng BSP na mag-adjust ang bayarin sa digital transfer para masustinahan ang serbisyo. Pero may proteksyon pa rin para sa maliliit na negosyo at ordinaryong users. No? Ito ay hakbang patungo sa mas maayos at abot kayang digital payment sa bansa. Kung may yun na, kumbaga para sa akin, mga Lods, napakaganda nito dahil ultimo yung
yung BSP na mismo tumutulong na sa atin. No, tumutulong na lalo na sa mga maliliit na business, mga maliliit na merchants, solid, 'di ba? Para sa akin mga idol, maganda yung move nila na 'to, no? At congrats agad, lalo na yung mga ganyan yung business nila. So ito, basahin ko lang 'to mga idol Kasi bago 'to bagong news 'to Ganun lang ulit. Di ko alam kung mababanggit na nila dito yung mga crypto na yun, no? Ayon sa post ng Bitpina, sinabi ng SEC Commissioner Rogelio Cueto na malungkot o hindi maganda ang nangyari dahil ang tatlong crypto exchange ay nagsimulang mag-operate. Ito nga yun, hindi ko alam kung masasabi na nila dito. Operate at nag-alok ng cryptocurrency pati na rin ibang pang real world asset bago pa man sila makakuha ng tamang regulatory approval mula sa SEC ng Pilipinas. No, ano nangyari? Inalis, tinanggal mula ang apps ng mga exchange sa Google Play Store. Ano ba 'yon? Ayun nga yung gusto natin malaman Hindi kasi sinabi. So mamaya tatanungin natin si Grok. Pagkatapos noon, saka lang sila lumapit sa SEC para humingi ng approval. So parang ginawa nila, nag-ooperate na muna sila. Nung napansin sila, saka sila humingi ng approval. So bawal daw yun. So kaya ang gusto ng SEC, hindi, mali yung ginawa nyo. So magmulta kayo ng 20 million. Yun yung sinabi. Kailangan muna nila magbayaran ng pinataw na multa bago sila payagan na sumali sa regulatory sandbox ng SEC. 3 exchanges facing 20 million penalty block on Google Play Store. SEC confirm. Ibig sabihin may tatlong crypto exchange na naharap sa 20 million na penalty dahil sa paglabag sa regulasyon na kumpirma ito ng SEC. Ano yung buod? Ang mga platform na ito ay nagmadali sa paglulunsad ng kanilang serbisyo nang walang tamang lisensya o approval mula sa SEC. Dahil dito, na-block ang apps nila sa Google Play at kailangan nilang magbayad ng malalaking multa bago posibleng maaprobahan. Ito ay paalala sa lahat ng crypto company sa Pilipinas na sundin muna ang batas at regulasyon bago mag-operate. Huwag kayong masyadong excited. No? Ayun yung sinabi. So, ano-ano ng tatlong crypto exchange na iyon? No? Para malaman natin kung ano. Oy, mali ba yun ako? Hindi pa nakilala ng publiko ang tatlong crypto exchange na yon. Ayon sa ulat ng SEC Commissioner, artikulo tinatawag nilang 3 cryptocurrency applicants o 3 platforms that offer crypto. Hindi binanggit ang mga pangalan nila sa pahayag o sa balita. Sila ang mga platform na nag-ooperate sa Pilipinas bago makakuha ng approval, kaya na-block ang apps nila sa Google Play. So ayun na nga, no? Hindi pa nila sinasabi kung ano yung tatlo na yun. Mga lods, no? Exciting yun Kumbaga nagpapa-thrill, nagkakaroon ng thrill. Ano ba yung mga exam na yun? Kasi actually sa akin, tinitignan ko sa Play Store ngayon. Wait lang Google Play. Kung nandito pa yung BitGet, nakaano tayo hindi tayo iPhone Android lang tayo mga apps. Mahirap lang tayo Dahil lang hanapin ko lang. BitGet. So nandito pa yung BitGet, mga loads, no? Nasa Google app pa siya. No? So sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung BitGet nyo, mga idol. Ang mga link dyan nasa baba ng description natin. Grabe, bumagsak na to, mga lodi, no? So ayan. Check nyo yung mga link dyan sa baba ng description natin. Makakatulong sa inyo yung mga hindi lang yung crypto exchange. May mga link dyan, mga lodi, kung gusto nyo bumili ng cold wallet, kung gusto nyo mag-VPN, etc. etc. Marami dyan. Makakatulong sa inyo yan. At eto na nga, Cardano Wallet exploits Sparks multi-million dollar loss. Grabe naman, Cardano Ecosystem Project Second Phase says a flaw in its wallet generation software led to losses of about 16 million Cardano o yung ADA token. Security firm Slomis says actual losses could exceed $20 million and involve more than 129 million ADA and other asset. Users have been urged to move funds to new wallets immediately. Ayun yung nakakatakot mga idol, yung bigla kang i-move mo na yung wallet. Paano kung hindi mo tinitignan yung wallet mo? Kasi nga for long term ka. 'Di ba? Once in a blue moon mo lang tignan yung wallet mo. Halimbawa, once a year mo lang tignan. Sabihin na natin once a month paano kung ang last na tingin mo doon kahapon, tas ngayon nangyari to?
tas hindi ka nanood ng balita, tas nawala na yung asset mo. Siyempre sinabi sa inyo na i-move niyo yung asset niyo sa ibang wallet, Eh, ikaw naman, kailan yun? Eh, nung nakaraan lang ako ng gano'n ta's hindi ko naman na tinignan yung wallet ko. So, ayun yung mga nakakatakot. So, kaya mas maganda talaga meron kayong mga sarili niyong wallet, yung, private wallet niyo, yung cold wallet, mga idol. Ayun yung maganda, 'no? Kung seseryosohin niyo ang pag-iimbest sa crypto, mga idol, unahin niyo mag-invest sa cold wallet kasi ayun yung parang pinaka-self bank niyo, self custody niyo yun, mga idol, Kumbaga kahit na anong mangyari walang makakuha sa inyo nun, dun lang yun. Kasi 'pag nasa crypto exchange yung asset niyo, kapag na-bankrupt yung crypto exchange o kung gusto nilang i-freeze yan, hindi niyo magagalaw yan kasi nandun kayo sa app nila, sa crypto exchange nila, 'di ba? Pero kung nandun kayo sarili niyong para kang may sariling bangko nun, yung cold wallet, mga idol. So, kailangan niyo mag-invest muna dun, mga lodi. Kung malaki na lalo na kung nasa 6 digit na yung asset niyo, mga idol, magse-7 digit na, kailangan niyo na dun sa cold wallet, mga lods. Andiyan yung link natin kung gusto niyo, mga lods. Eto kasi kaya sina-suggest ko kasi yung iba kasi sinasabi, legit ba 'yan, yung mga ganyan sa Shopee. Ako hindi kasi 'to Shopee. Mga idol, Notification. 'no, ako mismo nagpunta mismo dito sa cold wallet link, ayan, sa CryptoBilis. Pumunta mismo ako diyan sa kanilang office, 'no, para kasi bumili ako ng cold wallet, tapos tinanong ko kung saan puwede makabili yung mga audience ko na legit at, nagde-deliver sila nationwide. So, binigay yung shop nito. Dito 'pag pumunta kayo sa shop makikita niyo yung mga uri ng wallet. Meron diyan Tangem, Ledger, Trezor, depende yan, mga idol, 'no, kasi ako binili ko Trezor Safe 5. Ayun pa yung pinakabago noon. Ayan, oh, Trezor Safe 5 pa yung pinakabago noon, wala pa 'to, bago na lang 'tong Trezor Safe 7, mga lods, So ito tayo, 'no, at bago kayo bumili, mga lods, i-search niyo muna sa Google kung yung token na hawak niyo, na available dito sa cold wallet, mga lods, 'no. So ganyan, bukod diyan meron din tayong, Ledger, puwede kayong bumili ng mga Ledger siyempre, mga lods, 'no. Ayan yung mga presyo, mahal ng Ledger, Ledger stocks, Kasi para kang bumili ng sarili mong bangko diyan kaya kailangan mo talagang imbitahan 'yan, para sa safety mo 'yan, Gano'n 'yun, mga lods. Kaya nga sabi ko lalo na kung mga 6 digit na yung ano niyo, asset niyo kaysa mawala sa ng parang bulayan, bumili kayo ng sarili niyong bangko o cold wallet, 'no. At siyempre yung pinaka-cool, dapat Tangem ring bibilhin ko nun kaya lang hindi available sa kanila, Saan na 'yun? SafePal pala 'to, maganda rin 'yan daw, Oh, 'yan Tangem ring, ang ganda, angas. Mura lang kasi yung Tangem, Ang angas, Parang hindi tuloy yung mga crypto mo sa singsing mo ta's kulay itim pa, 'di ba? Ang lupit, mga idol, 'no? Kaya lang hindi available sila nung nagpunta ako, ang layo nun. Alangan naman bumalik pa ako, sabi ko, "Ano yung available niyo na pinakamatindi diyan, te?" Sabi, "Ito yung Trezor Safe 5." Oh, 'di na lang binili ko. Sabi ko, "Sayang, Ngayon pa naman pinunta ko yung pinakamaangas na 'yan, 'no? Oh, 'di ba? So, eto, ayan, kumbaga hindi mo mabubuksan yung wallet niya hangga't hindi kumpleto yung tatlo na 'yan, mga lods. Kung isa lang mawala diyan, naku, mahirapan ka na diyan. Kailangan kabisado mo yung seed phrase mo. Oh, 'di ba? So, matindi 'yan, mga lodi. Kaya maganda rin magkaroon talaga ng mga self-custody wallet, mga idol. Ayun ang pinakamalupit, 'di ba? Kaya para hindi kayo 'pag mga ganyan, 'no, nakakatakot 'yan, Kung ang lalagay niyo lang sa crypto exchange niyo, kunyari nagte-trade kayo o kaya onti pa lang, mga 2 digits pa lang, puwede na 'yun, 3 digits o hindi, mga yung asset pala kahit mga 5 digits, ayan, puwede pa 'yan dito sa crypto exchange, Pero 'pag mga 6 digit na, 100,000 na, sa akin 'yun, ang ginagawa ko 'pag mga gano'n na, nililipat ko na sa cold wallet ko. Siyempre medyo malaki, hindi na biro 'yun, Nakakaiyak na 'yun 'pag nawala, 'di ba? So ayun, and then eto, massive news, no? Fed Governor Waller says a dollar-backed stablecoin may create a new channel linking global liquidity demand directly to the US Treasury market, no? So tandaan niyo na ang RLUSD is 1:1 to US dollar back, no? At pwede pang iba pa 'yan, pwede pa mag-tokenize 'yan, mga idol. At sa nangyari kahapon na update ng MiCA,
mga lodi na dinilist yung USDT at tinanggap ang RLUSD. Grabe yun, mga lodi. Isa sa mga malupit na news yun kaya na hindi pa nararamdaman ngayon, mga idol. Pero once na maramdaman na yung bigat ng balita na yun, doon nyo marirealize yun, mga lods, na maganda yung balita na yun. Ito pala yun, no? Ripple is in, Tether is out. USDT yun. Just 8 days before the Mika hard deadline, Ripple secured a passport to all the 30 EEA countries. With USDT, the world's largest stablecoin, remains delisted across parts of the Europe or Europe under the new Mika rulebook, mga idol, no? Puro RLUSD and Ripple, 3 EEA countries, mga idol. 'Di ba? 75 license, one of crypto's licensed firms, Ripple Payments spans 60 plus markets. Lahat ng Tether puro X never applied, delisted, hold only. Kasi nga, mga idol, ayaw nila tawag doon yung pagpa-audit, parang gano'n, nakalimutan ko yung tawag doon. Na gano'n, no? So baka may mabubuko sa kanila kaya ayaw nila. Kasi may mga issue dati diyan sa Tether mga idol Yan si King Jacob King. Ayan. Hindi ko alam kung may news na siya tungkol dito. June 19. Layo pa ng post niya. Michael Saylor's Bitcoin back prepared stock STRC has just plunged 85.32, is lowest level in history. The company is expected to be forced to sell several million more Bitcoin in the coming days to avoid margin call. Pero hindi daw yan gagawin ni Michael Saylor, mga lods, no? So, ayan. So, punta nga tayo sa BSN something. First, Norway, the Iran at this rate, poly market may need to do the opposite of super sub index. Wala. Ay, George. Tayo kay George para sa mga Bitcoin Maxi news. Tom Lee, the market is starting to price in rate hikes. Nako, magdi-negative tayo pag ganito, mga idol. Sana mag-bounce muna to bago ako. Pag nauntog nga to dito, mag-short ako Hindi, iniisip ko talaga dito Wait lang Iniisip ko magba-bounce siya dito Dito sa basag na to. Ako kahit dito lang sa blue na yan. Pag siya umabot dyan, for sure mag-short na ako Kaya lang ang bigat Mga lods, di makaangat. Isipin nyo dito na ako na gano'n. Kala ko babasagin niya na to. Kaya lang, inatak pa rin siya pababa. Ang bigat ngayon. Ang hirap pumosisyon ng long ngayon Pero nakalong tayo, no? Pero mahirap, mga idol. Siyempre, papalakin lang muna natin yung natin. Siyempre, nga tayo swing trader nga tayo Hindi naman dire-diretso baba yan Gaganon-ganon yan di ba? So sa mga swing na yun, doon tayo pupuntos. Kaya lang, ayun nga, medyo mahirap. Kanina nasa positive 12 na ako 12 USD. That pala, kinuha ko na yun. No? Kaya hindi kasi may plano ako Kaya ayokong kunin Meron akong target Siyempre, kung saan yung target mo, dun ka mag-stay focus. Di ba? Ganun yun So si Tom Lee, mga idol, alam ko bumili ulit siya ngayon. Nag-double down siya sa Ethereum, mga lods. At 1 trillion evaporated from the US stock today. The S&P 500 and Nasdaq just posted one of the sharpest single-day declines in months. Trillions in market cap wipe out, mga lord. No? Tech and growth names leading the collapse. Watch BTC and Ethereum liquidation cascade when macro confidence break. So ang dami, Nvidia, Apple, Google. Ano tong Google? Di ba Google yan? Amazon, Tesla, yung mga alam lang natin Oracle, SpaceX, ano pa? AMD. Hindi ko alam yung iba So ayun. Grabe. So mga idol, ito overall, mga lodi, sa pagdating sa Clarity Act natin, walang masyadong kasiguraduhan ngayon.
Ang pinakasigurado lang ngayon, July 17, magkakaroon tayo ng malupit na update dyan sa Clarity Act na yan. At ang sigurado rin na baka hindi natin makamit yung July 4, no? Pero sabi nga natin, madelay ng pakonti-konti, okay lang yun. Basta mapasa siya ngayong taon. No, nasa second quarter pa lang tayo ng taon mga idol. So marami pang pwedeng mangyari. So kapit lang para sa akin, blessing na hindi pa siya naipapasa kasi hindi pa siya tumataas yung XRP. So pwede pa tayong bumili ng bumili. Tignan na lang natin siya in a good way. Okay? No, so ayun yung ano natin ngayon, mga lods, no? At syempre, lahat naman halos ng mga main player pagdating sa crypto at yung mga ilan-ilan sa mga senador talagang positive na may papasa yung Clarity Act natin mga idol. So ingat na lang din lalo na sa mga scammers ngayon mga idol, no? Laging double check yung ipini-paste yung wallet address. I-paste niyo muna sa sa notepad, no, mga idol, bago kayo mag-transact, lalo na pag malaki yung pera, hindi biro. Mag-ingat kayo, okay? So, ayun lang ang news natin ngayong tanghali, hapon na, alauna na, mag-aalauna na. So, mamayang gabi, kita-kits tayo mga lods, basa tayo ng mga comment nyo. So, mag-comment kayo ngayon para basahin natin mamayang gabi, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At, What's up? What's up? oh yeah,